At tayo'y manalangin sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Panginoon, salamat sa araw na iyong pinagkait sa amin. Sana'y gabayan niyo kami sa aming leksyon na gagawin ngayong araw na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ngayon, ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay ang pagkilala sa sariling pananampalataya. Narito ang kasanayan at layunin pang pagkatuto. Bilang isa, nakapagpapahayag ng mga mahahalagang aral ang kinabibilangan ng pananampalataya. Pangalawa, na ipapaliwanag na ang pagkilala sa sariling pananampalataya ay nagsisilbing gabay upang mas mabuti ang mga kilos at mailapit ang sarili sa Diyos. Pangatlo, na isa sa kilos ang mga mag-aaral na kinabibilangan ng pananampalataya. Okay? Para sa unang layunin, sisimulan natin sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga sumusunod na mga larawan. Ano ba ang nakikita natin sa mga larawan? Tama, ang mga paraan ng iba't ibang sariling pananampalataya. So, kung titingnan natin, meron tayong dalawang pangunahing pananampalataya batay sa mga larawan na ating nakikita natin dito. Ang pagsamba ng ating mga kapatid na Muslim, gayon din ang pagsamba ng ating mga kapatid na Kristiyano. So, mga bata, ano kaya ang mga layunin ng mga tao sa larawan? Yes, tama. So, ano pa man ang paraan ng kanilang pananampalataya at kung sino man ang kanilang sinasamba o ano pa man ang kinabibilangan na relihiyon, ang tanging layunin lang naman ng tao ay magbigay galang sa kanilang kinikilalang malikha o kanilang mga amaala o Panginoon at kung ano pa man ang tawag sa kanilang kaitaas-taasang nilalang na ating paniniwalaan. Ang ginagawa ng isang tao ay galing sa kanilang paniniwala. Sa ginagawa nila, makikita natin sa mga tao sa larawan ay naniniwala na may Diyos. Hindi lamang sila naniniwala. Ang kanilang paniniwala ay isinasabuhay nila. Sila ay nananampalataya kaya nagdadasal sila. May ibang tao na naniniwala na may Diyos, ngunit hindi sila nananampalataya sa Diyos. Sa sariling gawa, sila ay nananampalataya, kaya hindi sila naglalaan ng panahon ng pagdarasal. Ika nga kahit ang mga masasamang tao ay naniniwala sa Diyos. Sa aralin natin, matutukoy natin ang ilan sa ating paniniwalaan. Mauunawaan din natin ang kaibahan sa paniniwala sa pananampalataya. At matutuhan natin ang mga pamamaraan ng pagpapahalaga sa pananampalataya. So, mamaya, tatalakayin natin kung ano ba ang pinagkakaiba nito. Para sa aralin natin sa araw na ito, tayo ay magbibigay doon sa Islam at Kristyanismo. So, ating titingnan kung saan ba sila magkaiba at kung may mga bagay ba sila na magkakapareho. So, mga bata, ito ang dalawang paniniwala. Sa Islam, ang mga Muslim ay naniniwala sa isang Diyos na tinatawag nila na Allah at si Propeta naman, Muhammad, ay ang kanilang sugo. Sa Kristiyano naman, naniniwala sa Diyos na ipinapahayag o ipinakilala ni Jesus ang kanilang turo at buhay. So, mga bata, ngayon titingnan natin ang mga banal na aklat. Sa Kristyanismo, ang Biblia na aklat ng mga Kristiyano. So, ito ang mga tawag natin o tawag ng mga Kristiyano sa kanilang aklat o Biblia. Samantala, ang Quran naman ang pinagbabantayan ng mga turo sa Islam at ang buhay ng turo ni Muhammad ang sinusunod. So, uulitin natin, ang banal na aklat ng mga Kristiyano ay tinatawag na Biblia. Samantala, ang banal na aklat naman ng mga Islam ay tinatawag Quran. So, mga bata, ngayon, titingnan naman natin yung mga bahay-sambahan nila. Para sa Islam, ang mga Muslim ay nagsasamba o sumasamba sa mga murki. Samantala, ang Kristiyano ay sa simbahan naman sila nagsisimba. Nagsisimba naman ang tawag sa kanila kapag tuwing araw ng linggo o mga espesyal na mga inilalaan para sa pagsisimba. Sa kabila ng pagkakaiba, maaaring magkaroon ng respeto at maayos na ugnayan ang mga Muslim at Kristiyano at sa iba pang relihiyon at paniniwala. Ang pagbibigay halaga sa mabuting ugnayan ay kinakailangan para sa pagkikipagtao. At dahil malapit na matapos ang ating oras, magbibigay ako ng takdang aralin at ito ay yung sagutan. Dudugdugan nyo lang.
Ang aking paniniwala, ako ay isang patlang. Naniniwala ako na si blank ay blank, aklat ng batayan, turo namin ay blank. So, di din nyo mapapahayag ang inyong paniniwala. Ano ba ang aklat na ginagamit ninyo at ano ba ang pinakamahalagang aral doon sa relihiyon ninyo? Okay mga bata, naunawaan na ba? Magsitayo tayong lahat at manalangin tayo para sa pagtatapos ng ating aralin ngayong araw na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Panginoon, salamat sa araw na iyong pinagkait sa amin. Sana'y gabayan niyo kami sa aming leksyon na gagawin ngayong araw na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen.